Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. Today is July 7, Monday, 2025. Ang mabuting balita po ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, chapter 9, verse 18 up to 26. Papuri sa iyo, Panginoon. Samantalang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating na isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae. Ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya. Gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata, at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing yaon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dito po sa ating nabasa ngayon, nakita natin yung iba't ibang klaseng pananampalataya. Yung unang pananampalataya na nakita natin, yung sa babaeng dinurugo ng 12 taon, 12 years na dinudugo. Ang sabi niya sa kasarili, mahawakan ko lamang ang laylayan ng kanyang damit. Ang laylayan po, iyon po ay parang palawit doon sa damit ng ating Panginoon. Nilalagay nila ito para paalala sa kanila na para sundin ang mga utos ng Diyos, yung commandments na tinatawag. Ngayon, yun ang nasa isip ng babae na gagaling siya kapag hinawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesus. Kaya, nung nahawakan niya yung laylayan ng damit, ay gumaling siya. Pero bago pa man niya nahawakan yung laylayan na yun, gumaling na siya. Bakit kaya? Kasi ang sabi ng Panginoon dito, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananalig." So nandoon muna yung pananalig niya bago niya na hawakan ang laylayan ng damit ni Jesus. So gumaling siya kaagad. Sabi niya, pinagaling ka ng iyong pananalig. So itong klaseng pananampalataya, ang babae kailangang lumapit sa Panginoon at mahawakan siya. Yung pangalawang pananampalataya naman dito na sinasabi, yung namatay yung anak ng isang
pinuno ng Hudyo. Ang sabi niya, sumama si Jesus sa kanya at ipatong ang kamay ni Jesus sa bata. So ito naman yung klase ng pananampalataya na kailangan si Jesus mismo ang pumunta doon sa bata at ipatong ang kanyang kamay. At ganun nga dito, ang sinasabi ng Panginoon nung dumating siya, hindi patay ang bata. Ibig bang sabihin, hindi ba talaga patay ang bata? Or nagsisinungaling ba si Jesus nung sinabi niyang hindi patay ang bata? Ang pwede pong paliwanag dito ay hindi siya patay na hindi na pwedeng buhayin ng Panginoon. So kahit patay siya, sinasabi ng Panginoon na kaya ko siyang buhayin. Kaya sinasabi niya ritong natutulog lang ang bata. Kasi sinasabi niya hindi yan patay kasi kaya ko yang buhayin. Kaya sinasabi niyang natutulog lang ang bata. So nakita natin yung pananampalataya, yung babaeng dinudugo, kailangan siya ang pumunta doon sa kay Jesus para hawakan siya. Ito namang isa, ang pinuno ng Hudyo, kailangan si Jesus ang pumunta doon sa namatay na bata para ipatong ang kanyang kamay at para mabuhay ang bata. Meron pa pong isa na mabuting balita nung nakaraan, nung June 28. Ito naman yung pananampalataya ng isang kapitang Romano. Basahin ko lang po dito. Pagpasok ni Jesus, ito po ay galing sa chapter 8, verse 5 pababa. Ito po, ganito po. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralysis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paroroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. So dito po, gumaling ang alipin nung sinabi ng Panginoon na humayo ka. Humayo ka, ang alipin mo ay gagaling. Nung sinabi ng Panginoon ito, gumaling na. Sa oras ding iyon, gumaling ang kanyang alipin. Ito naman yung klase ng pananampalataya na hindi na kailangan ng Panginoon na pumunta pa doon. Naniniwala ka agad yung kapitan ng Romano na sabihin lang ng Panginoon, yon ay gagaling na ang kanyang alipin. Ito po yung sinasabi natin kapag itinataas yung Eucharist during the Mass. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ngayon po, saan po tayo dito sa klase ng pananampalataya na ito? Ngayon, kasi hindi natin nakikita ang Panginoong Jesus, pero nandito sa atin ang Espiritu Santo, binigay niya ang Espiritu Santo para mas lalong mapalapit sa atin ang Panginoon at kahit ano yung hilingin natin sa Kanya ay ipagkakaloob niya. Yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig and God bless po mga kapatid.